sabi mo na mahaba ang listahan, ang isang katotohanan po na hindi sinasabi ng DSWD at saka ng gobyerno ay hindi sapat yung budget para sa social pension. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Alam mo, malaking issue kasi yung pension na yan, no? So, yung social pension kasi, yung sinasabi nilang, ano bang tawag nila doon, Manayad na? Weak, frail, and ano ba yun? Bedridden, sick, mga sick leave, frail and bedridden senior And weak, citizen. oo. Minsan nga, pagka nakakatanggap na nga ng social pension yung mga iba, may nakakasabay ako sa ISM, nagkakape at nag-uusap yung mga medyo seniors, sa itsura pa lang ng handbag nila, sabi ko, Diyos ko, hindi karapat-dapat itong mga ito. At wala tayong magagawa. Kailangan nating ayusin ang sistema na yan. At yung sinasabi mo na mahaba ang listahan, ang isang katotohanan po na hindi sinasabi ng DSWD at saka ng gobyerno ay hindi sapat yung budget para sa social pension, no? So hindi nila kayang i-accommodate lahat ng mga nangangailangan na totoo, no? Kasi nung ginawa yung unang listahan na yan, ay ayon sa mga nauna sa issue na ito, kasi kailan lang naman ho ako naging 60 eh. Nung unang ginawa yung unang listahan, medyo nagkaroon ng konting politikahan, no? Kung iikot ka nga sa Pilipinas, may makikita ka nga mahigit 80, mahigit 90, hindi man lang nakakatanggap ng social pension. Sa itsura pa lang, hindi mo na kailangan mag-isip kung frail or weak or indigent, no? Intelligent. Oo, so mahaba ang listahan ng waitlisted. Ngayon, kung paano yun iraranking, isang malaking issue pa yun, no? Pero hindi nila pinag-iisipan yan, hindi nila pinaghahandaan na dapat i-ranking na yung mga susunod. And then, maraming namamatay doon sa mga lumang pensioner ng social pension, hindi naman na iaayos yung recording. So, hindi kaagad napapalitan ng bago. Yan yung malaking problema dyan. Kaya nga, ang sinusulong ng maraming grupo katulad namin, ang hinahabol namin ay yung universal social pension. Para wala ka nang sisinuhin. Lahat ng tao na senior citizen, 60 years and above, ay dapat makakatanggap ng pensyon. Maski na meron ka ng dating pensyon. Para wala nang sisinuhin. Kasi sa totoo lang, more than 90% ng tumatanggap ng pensyon, hindi naman sapat yung pensyon nila. No, ako, maniwala kayo, ako 5,000 lang ang pension ko. Nung umabot ako ng 60, galing ako sa gobyerno, GSIS. Ang masaklap lang kasi, maaga akong umalis. Kaya hindi ako nakinabang doon sa pagtaas ng mga sweldo bago sana ako umalis. So, maraming katulad ko, 5,000 lang ang pension namin. Magkano na ang check-up ngayon, doktora, pag pumunta ka sa ospital, magpapa-check up, eh, Magkano na ordinaryong check-up ngayon, halimbawa dyan sa probinsya? 800 Ang yata. usual rate po, dito sa Northern Summer, usual rate is 400. 400. Pero kung Dyan, mga specialista, mas higher pa. mga espesyalista, mga magkano? Parang Umaabot po 800. ng ganyan, 500 to 800. Ganyan din sa Bicol. Manayad na. Opo, parang sa mga espesyalista, ganun. Mm. 800. So imaginein mo yun. Kung senior ka, ang sakit mo, may sakit ka sa puso, espesyalista yun. May sakit ka sa mata, espesyalista yun. May sakit ka sa kidney, espesyalista yun. Eh di, yung kakapiranggot na binibigay nilang 500 per month, isang check-up lang yun. Wala pang pambili ng gamot. No?
Swerte ka na lamang kung yung iyong LGU executive ay matino at meron siyang programang sinusuplayan ng medisina yung mga seniors, makakakuha ka dun ng medisina. Pero kung wala, may check-up ka nga, wala ka naman pambili ng gamot. No? O kaya, pupunta ka dun sa pagkuha ng iyong 500 social pension, magta-tricycle ka ng 50 pesos. Babalik ka 50 pesos, di 400 na lang natira. Paano kung taga-bundok ka? Di wala na. No? So, marami hong kababalaghang kailangan natin pag-aralan tungkol sa issue na ito. Okay? Sige, balik po tayo sa mga programang inyong nailunsad, no? Yung administrative capacity nila, yung financial management, documentation, kumusta naman? May pagbabago ba naman sa inyong mga natulungan? Opo, dahil isang concrete na example ay halimbawa po yung after nung financial management training ay ginagamit na ng mga treasurer yung mga format na shinare natin sa kanila at nung nag-present sila doon sa federation meeting halimbawa ay mas maganda pa yung pagka-present nila kaysa doon sa head ng yung treasurer ng federation. So yun. So yun, kaya ibig sabihin nakatulong talaga tayo. If sa tingin mo natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!